Wasak ang salamin at nayupi ang bakal pero hindi ang sakit ng pagbangga ang dumurog sa puso ni John. Ang huling bagay na nakita niya bago mahulog ang sasakyan sa bangin ay hindi ang dilim ng gabi, kundi ang matamis na ngiti ng kanyang asawang si Vanessa. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada, katabi ang matalik niyang kaibigan na si Marco, habang pinapanood nilang mahulog siya sa kamatayan. Walang sigaw, walang luha. Tanging ang nakakabinging katahimikan ng pagtataksil. Ilampung minuto pa lang ang nakararaan. Nasa tuktok pa siya ng mundo. Si John Romero, ang CEO, ang bilyonaryo, ang lalaking kinatatakutan ng lahat sa business world. Nasa loob sila ng kanilang mansyon, nagdiriwang para sa ikalimang anibersaryo ng kanilang kasal. Inabutan siya ni Vanessa ng isang baso ng wine. Ang mga mata nito ay nagniningning, parang mga bituin na akala niya ay gabay niya, pero patibong pala. Para sa atin, mahal. Bulong ni Vanessa, ang boses ay parang seda. At para sa kinabukasan na wala ka. Hindi agad na proseso ng utak ni John ang huling sinabi nito. Naramdaman na lang niya ang biglaang pamamanhid ng kanyang dila. Bumigat ang kanyang mga talukap. Nang subukan niyang tumayo, bumagsak siya sa mamahaling carpet. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Pero gising ang kanyang diwa. Doon lumabas si Marco mula sa dilim ng pasilyo. Ang lalaking itinuring niyang kapatid. Inakbayan nito si Vanessa at hinalikan sa pisngi. "Good job, babe!" sabi ni Marco sabay tingin kay John na nakahandusay. "Sayang ang suit. Armani pa naman." Binuhat nila siya na parang isang sako ng basura. Isinakay sa driver's seat ng kanyang sariling sasakyan. Naalala ni John ang huling haplos ni Vanessa sa kanyang pisngi. Malamig, walang pagmamahal. "Goodbye, John. Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin ni Marco ang kumpanya at ang pera mo." At ngayon, narito siya. Bumulusok ang sasakyan pababa. Ramdam niya ang bawat pagbaliktad, ang pagtama ng metal sa matatalim na bato, ang basag na salamin na humihiwa sa kanyang balat, at sa huli, ang malakas na kalabog. Tumigil ang mundo. Amoy gasolina, amoy usok, at unti-unti, pumasok sa ilong niya ang isang pamilyar ngunit kasuklam-suklam na amoy. Ang amoy ng nabubulok na basura. Ang amoy ng kahirapan na matagal na niyang kinalimutan. Bumuhos ang ulan. Tila nakikisama ang langit sa paghuhugas ng dugo sa kanyang mukha. Sobrang sakit ng buong katawan niya. Pero mas masakit ang katotohanang buhay pa siya para maramdaman ito. Bakit hindi na lang siya namatay agad? Bakit kailangan pa niyang maramdaman ang lamig ng ulan at ang init ng galit na sumisiklab sa dibdib niya? Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa, pero wala siyang maramdaman. Parang humiwalay na ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Madilim. Malabo ang paningin. Sa gitna ng tunog ng ulan, may narinig siyang kaluskos. Hindi ito tunog ng hayop. Tunog ito ng mga yapak. Maliliit na yapak sa putikan. May anino na lumapit sa wasak na bintana ng kotse. Pinilit ni John na idilat ang mata. Isang maliit na muka ang sumilip, madungis, gus-gusin, pero ang mga mata nito ay malalaki at puno ng takot. Isang batang babae. May suot itong kapote na gawa sa sako ng bigas. May bitbit itong sako sa likod. "Lola!" sigaw ng bata. Ang boses nito ay nanginginig, pero matinis. "Lola Lourdes, dito po, may tao." Gusto sanang sumigaw ni John. Gusto niyang sabihing, "Tulungan niyo ako. Ako si John Romero. Babayaran ko kayo ng milyon." Pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Tanging hangin lang ang kumawala sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang maliliit na kamay na humawak sa kanyang leeg. Tinitignan kung may pulso pa. Ang mga kamay na yon ay magaspang, sanay sa hirap, pero may kakaibang init. "Patay na ata siya, Lola," sabi ng bata. Ang boses ay parang iiyak na. Napapikit si John. "Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi sa gitna ng mga basura. Hindi habang nagtatawanan sila Vanessa at Marco."
Kailangan niyang gumalaw. Kailangan niyang ipaalam na nandito pa siya. Ibinuhos niya ang natitirang lakas sa dulo ng kanyang mga daliri. Isang utos mula sa utak na kailangang sundin ng katawan. Gumalaw ka. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakita ng bata ang dahan-dahang paggalaw ng hintuturo ni John. Napasinghap ang bata at muling sumigaw. Mas malakas, mas determinado. Lola, buhay pa siya. Gumagalaw ang kamay niya. At bago tuluyang lamunin ng dilim ang kamalayan ni John, isang pangako ang binitawan niya sa sarili. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, mabigat ang patak ng ulan sa butas-butas na yero ng kanilang barong-barong. Para itong mga bato na ibinabato ng langit. Nakaupo si Aya sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Nanginginig siya, hindi lang dahil sa lamig ng hangin na pumapasok sa dingding na plywood, kundi dahil sa takot. Nakatitig siya sa lalaking nakahiga sa kanilang papag. Ang papag na gawa sa kawayan ay halos bumigay sa bigat nito. Sobrang laki niyang tao. Iba ang kinis ng balat niya kumpara sa mga tao dito sa Payatas, kahit patadtad ito ng putik at dugo. Ang damit niya, kahit punit-punit na, ay halatang mamahalin. Parang yung mga nakikita ni Aya sa mga lumang magazine na pinupulot niya sa basurahan. Lola, bulong ni Aya. Mabubuhay pa po ba siya? Hindi lumingon si Lola Lourdes. Abala ito sa pagpiga ng mainit na tuwalya na binabad sa pinakuluang dahon ng bayabas. Ang amoy ng herbal na gamot ay humalo sa amoy ng lumang kahoy at basang lupa. Manalig ka lang, apo, sagot ni Lola Lourdes sa mahinahon niyang boses. Ang mga kamay ni Lola, nakulubot at magaspang dahil sa ilang dekadang pangangalakal, ay dahan-dahang pinupunasan ang sugat sa noo ng lalaki. May pulso pa siya, matibay ang loob ng mamang ito, ayaw pa niyang sumuko. Lumapit ng kaunti si Aya. Nakita niya ang hiwa sa braso ng lalaki. Malalim ito. Wala silang pambili ng gamot sa butika. Dahon ng bayabas at dasal lang ang meron sila. Biglang umungol ang lalaki. Napaurong si Aya sa gulat. Ang ungol ay naging sigaw. Isang sigaw ng taong parang binabanata ng libu-libong martilyo sa ulo. Ah! Ang sakit! Sigaw ng lalaki habang pilit na bumabangon. Muntik nang matumba ang maliit na mesa kung saan nakapatong ang gasera. Hiho, huminahon ka. Mabilis na hawak ni Lola Lourdes sa balikat ng lalaki. Ligtas ka na. Nandito ka sa bahay namin. Dumilat ang lalaki. Ang mga mata niya ay nanlalaki, punong-puno ng takot at kalituhan. Luminga-linga siya sa paligid. Nakita niya ang maitim na dingding, ang tumutulong bubong, at ang liwanag ng gasera. Pagkatapos, tumitig siya kay Lola Lourdes at sunod kay Aya na nakatago sa likod ng lola niya. Nasaan? Nasaan ako? Garalgal ang boses niya. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo na parang puputok ito. Nasa Payatas ka, hiho. Nakita ka ng apo ko sa bangin. Nahulog ang sasakyan mo. Paliwanag ni Lola. Kumunot ang noo ng lalaki. Pilit niyang inaalala ang sinasabi ng matanda. Sasakyan, bangin. Sino ako? Tanong niya. Katahimikan. Tanging patak ng ulan lang ang naririnig. Tumingin si Aya kay Lola. Baka sa mukha ng matanda ang awa. Hindi mo ba natatandaan ang pangalan mo? Hiho, tanong ni Lola. Umiling ang lalaki. Mas lalong diin ang hawak niya sa kanyang ulo. Wala akong maalala. Blanko. Lahat blanko. Nagsimula na naman siyang magpanik. Mabilis ang paghinga niya. Kumuha si Lola Lourdes ng isang baso ng tubig at inabot dito. Inom ka muna. Huwag mong pilitin. Baka sa sobrang bugbog ng katawan mo, nagpapahinga muna ang alaala mo. Dahan-dahang uminom ang lalaki. Nang mahimasmasan, sumandal siya sa dingding. Mukha siyang batang paslit na nawawala sa palengke. Pero nakakulong sa katawan ng isang higante. Kumalam ang sikmura ng lalaki.
Isang malakas na tunog na bumasag sa katahimikan. Napatingin si Aya sa maliit na kaldero sa tabi ng kalan. Iyon na lang ang natitira nilang pagkain para sa gabing iyon. Lugaw na maraming tubig at kaunting asin. Walang sabi-sabing tumayo si Aya. Kumuha siya ng mangkok, sinalok ang natitirang lugaw at lumapit sa lalaki. "Kuya," tawag ni Aya. Tumingin ang lalaki sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aya na hindi naman pala ito nakakatakot. Malungkot lang ang mga mata nito. "Kain po kayo. Mainit pa to." Alok ni Aya sabay abot ng mangkok. Tinanggap ito ng lalaki. Nanginginig ang kamay niya. Humigop siya ng sabaw. At pagkatapos, parang hindi na siya nakakain ng 1 linggo, mabilis niya itong inubos. "Salamat," bulong ng lalaki. Pagkatapos simutin ng mangkok, tumingin siya kay Aya. "Salamat sa pagkain at sa pagsalba sa akin." Ngumiti si Aya. Nawala ang takot niya. "Wala pong anuman. Ano itatawag namin sa'yo?" Tanong ni Lola Lourdes habang inaayos ang kumot. "Hindi pwedeng hiho lang." Nagkibit balikat ang lalaki. "Hindi ko alam." Tinitigan siya ni Aya. Kahit may mga sugat at pasa, matangos ang ilong nito at makapalang kilay. Mukha siyang artista sa mga pinapanood nilang teleserye sa kapitbahay. "Kuya Pogi na lang," masiglang sabi ni Aya. Natawa ng mahina si Lola Lourdes. "Ikaw talagang bata ka. O sige, Pogi na muna habang wala pa." Parang gumaan ang paligid. Kahit sandali, nakalimutan nila ang bagyo at ang gutom. Pero hindi nagtagal ang kapayapaan. Blag! Isang malakas na kalabog sa pinto ang gumulantang sa kanila. Ang manipis na plywood na nagsisilbing pinto ay halos matanggal sa bisagra. Napayakap si Aya kay Lola Lourdes. "Lourdes, alam kong nandyan kayo." Sigaw ng isang lalaki sa labas. Boses ito ni Berto, ang siga na nangongolekta ng upa sa lupaing hindi naman sa kanya. "Lumabas ka dyan. Kung hindi mo ibibigay ang 20 pesos na to, sisilaban ko tong barong-barong nyo." Nanlaki ang mata ni Lola. Wala silang pera. Naibili na nila ng bigas kanina. "Diyos ko." "Si Berto," bulong ni Lola, nanginginig sa takot. Akmang tatayo si Lola para harapin ang siga, pero may pumigil sa braso niya. Ang kamay ni Kuya Pogi. Dahan-dahang tumayo ang lalaki mula sa papag. Iniinda niya ang sakit ng bawat buto sa katawan niya, pero hindi siya tumigil. Tumayo siya ng tuwid. Sa liit ng bahay nila, halos umabot ang ulo niya sa yero. Nagbago ang itsura niya. Nawala ang takot at kalituhan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matalim at malamig na tingin. Isang tingin na sanay mag-utos. Isang tingin na hindi yumuyuko kahit kanino. Kahit wala siyang maalala, ang katawan niya ay hindi nakakalimot kung paano lumaban. Binuksan niya ang pinto. Sa labas, nabigla si Berto nang makakita ng isang duguang higante na nakaharang sa dadaanan niya. "Sino ka?" Angas ni Berto, pero halatang umatras ito ng kaunti. Hindi sumagot si John. Tinitigan lang niya ito ng diretso sa mata. At sa isang mababang boses na puno ng babala, nagsalita siya. "Umalis ka. Ngayon na." Nakabibingi ang katahimikan matapos tumakbo paalis si Berto at ang mga kasama niya. Hindi dahil sa takot kay John, kundi dahil sa gulat. Walang sino man sa payatas ang nakatitig ng ganoon. Malamig, matalim, at parang kayang pumatay gamit lang ang mga mata. Nang mawala na ang mga siga, unti-unting nawala ang tensyon sa balikat ni John. Napahawak siya sa dingding ng barong-barong. Umikot ang paningin niya. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay parang bula na, biglang naglaho, pinalitan ng matinding hilo. Agad siyang inalalayan ni Lola Lourdes at pinaupo. Lumipas ang ilang linggo at naging parte na ng buhay sa tambakan si Kuya Pogi. Kahit hindi pa bumabalik ang kanyang alaala, may mga bagay na hindi nakakalimutan ng katawan at isipan niya. Tanghaling tapat, tirik na tirik ang araw.
Nasa tapat sila ng junk shop ni Mang Tonyo. Mahaba ang pila ng mga mangangalakal, lahat ay pagod at pawisan. Kasama ni John si Aya. Bit-bit ni John ang 2 sako ng tanso at bakal na nakuha nila kanina. Kahit payat pa rin siya mula sa aksidente, bumabalik na ang tikas ng kanyang katawan. O 50 pesos lang to lahat, sabi ni Mang Tonyo habang tinatimbang ang sako nang hindi man lang tinitignan ng maayos. Bagsak presyo ang bakal ngayon. Akmang kukunin na sana ni Aya ang barya. Pero pinigilan siya ni John. Hinawakan ni John ang kamay ni Aya. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Mang Tonyo. Mali ang kwenta mo, sabi ni John. Kalmado ang boses niya, pero may diin. Napatingin ang mga tao sa pila. Si Mang Tonyo, na sanay na niloloko ang mga mangangalakal, ay napakunot ang noo. Anong mali? Marunong ka pa sa timbangan? Lumapit si John sa timbangan. Ang tanso sa loob ng sako ay Class A. Hiwalay na yan sa mga bakal na kalawangin. Paliwanag ni John habang mabilis na binubuksan ang sako at ipinapakita ang malilinis na wire na nakuha nila. Sa market value ngayon, ang Class A na tanso ay nasa 100 ang kilo. Ang bakal ay 30. Sa bigat na 5 kilo ng tanso at 10 kilo ng bakal, ang total dapat ay 800, hindi 50. Natigilan si Mang Tonyo. Napanganga si Aya. Mabilis ang pagsasalita ni John. Dire-diretso, walang gatol. Para bang ang mga numero ay ikalawang wika na niya. Kung babawasan mo ng 17% para sa kita mo, dapat nasa 600 at 60 pa rin ang ibabayad mo sa amin. Ngayon, babayaran mo ba kami ng tama? O lilipat kami sa kabilang junk shop at sasabihin namin sa lahat ng nandito na dinadaya mo ang timbangan mo? Namutla si Mang Tonyo. Tumingin siya sa mga tao sa paligid na nagsisimula ng magbulungan. Padabog niyang kinuha ang pera sa kaha at inabot kay John. O eto, lumayas na kayo. Habang naglalakad sila pa uwi, hindi maalis ang nangiti sa mukha ni Aya. Hawak-hawak niya ang pera na parang ginto. Ito ang pinakamalaking kita nila sa loob ng isang araw. Ang galing mo, Kuya Pogi, masigabong sabi ni Aya habang tumatalon-talon sa putikan. Paano mo nalaman yun? Para kang may calculator sa utak. Napahinto si John. Tinitigan niya ang sariling mga kamay. Magaspang na ang mga ito, puno ng itim na langis at putik. Hindi ko alam, Aya, sagot niya ng mahina. Basta, alam ko lang, parang natural lang siya. Kinagabihan, nagkaroon sila ng munting salo-salo. Bumili si Lola Lourdes ng pritong isda at mainit na pandesal. Nakaupo sila sa sahig, iniilawan ng kislap ng kandila. Pinanood ni John ang pagtawa ni Aya habang kinukwento kay Lola ang nangyari sa junk shop. Nakita niya ang ningning sa mga mata ng matanda, pagmamalaki at pasasalamat. Kumuha si John ng kapirasong isda at isinubo ito. Maalat, matigas. Biglang may kumirot sa isipan niya. Isang imahe, isang mahabang mesa, puting mantel. Steak na umaagos ang dugo kapag hiniwa. Alak na kulay dugo. Pero ang paligid, malamig. Walang tawanan. Walang init. Napapikit si John at umiling. Ayos ka lang ba, hiho? Tanong ni Lola Lourdes. Dumilat si John. Nakita niya ang simpleng hapagkainan nila. Ito, kahit maalat ang isda, kahit matigas ang tinapay, mas masarap ito, mas totoo. Ayos lang po ako, Lola. Ngiti ni John. Masaya lang ako, nakasama ko kayo. At totoo iyon. Sa unang pagkakataon, mula nang magising siya sa basurahan, naramdaman niya ang kapayapaan. Pero ang kapayapaan ay madalas panandalian lang. Nang gabing iyon, muling dinalaw si John ng bangungot. Nasa loob siya ng sasakyan. Umuulan. Madulas ang kalsada. Sa passenger seat, may nakaupong babae. Hindi niya makita ang mukha nito, pero nakikita niya ang suot nito. Isang pulang bestida na hapit sa katawan.
Tumatawa ang babae. Isang tawang hindi masaya, kundi nakakakilabot. Paalam, mahal. Bulong ng babae. Tapos, ang pagbagsak, ang ikot ng mundo, ang basag na salamin. Huwag! Napabalikwas si John ng bangon. Hingal na hingal siya. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo. Madilim pa sa loob ng barong-barong. Rinig niya ang mahimbing na hilik ni Lola Lourdes at ang pantay na paghinga ni Aya. Panaginip lang. Panaginip na naman. Hindi na siya makatulog. Tumayo siya at kinuha ang kanyang lumang damit. Ang gula-gulanit na suit na suot niya nung iligtas siya ni Aya. Nakasabit ito sa pako sa dingding. Kahit nilabhan na ito ni Lola, amoy luma pa rin. Hinaplos ni John ang tela. Kahit sira-sira na, alam niyang mamahalin ito. Hindi ito tela na nabibili sa palengke. Bakit siya nakasuot ng ganito? Isa ba siyang driver ng mayaman? O baka nagnakaw siya kaya siya pinatay? Habang kinakapan niya ang laylayan ng coat, may naramdaman siyang matigas na bagay na nakatahi sa loob ng lining. Nakatago ito ng maigi, parang sinadyang isiksik sa pinakaloob para hindi mahanap ng mga magnanakaw. Kumuha siya ng maliit na blade na panghiwa ng karton. Dahan-dahan, tinastas niya ang tahi. Kumabog ng malakas ang dibdib niya nang mabuksan ang lining. Isang bagay ang nahulog sa palad niya. Kumislap ito nang tamaan ng liwanag ng buwan na sumisilip sa butas ng bubong. Isang singsing, ginto, makapal. At sa gitna, may nakabaon na diamante na kasing liwanag ng bituin. Nanginginig ang mga kamay ni John habang inilalapit ito sa kanyang mata. Alam niya, kahit walang nagsasabi sa kanya, na ang halaga ng singsing na ito ay kayang pakainin ang buong payatas ng 1 taon. Sa loob ng singsing, may nakaukit na mga letra. Inilapit niya ito sa gasera na aandap-andap pa. Binasa niya ang nakasulat. John and Vanessa Forever John. Bulong niya sa sarili. Ang tunog ng pangalan ay parang kidlat na tumama sa utak niya. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Siya si John. Pero sino si Vanessa? At bakit ang pakiramdam niya? Sa tuwing binabanggit niya ang pangalan na yon, ay parang sinasakal ang puso niya. Itinikom niya ang kanyang palad. Mahigpit na hawak ang singsing, ang susi sa kanyang nakaraan. At marahil, ang mitya ng kanyang kapahamakan. Mabigat ang hangin sa umagang iyon. Para bang may nakadagang sako ng bigas sa dibdib ni Lola Lourdes pagkagising pa lang niya. Pinilit niyang bumangon. Sanay na siya sa sakit ng katawan, sa rayuma, sa kirot ng likod. Pero iba ito. May kakaibang kaba na sumasabay sa bawat tibok ng puso niya. Tumingin siya sa papag. Mahimbing pa ang tulog ni Aya, nakayakap sa lumang teddy bear na napulot nila noong 1 buwan. Sa sahig naman, nakahiga si Pogi, John, nakabaluktot sa manipis na banig. Diyos ko! Bulong ni Lola Lourdes habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kalan. Huwag muna ngayon. Huwag mo muna akong kukunin. Kawawa ang mga apo ko. Sinubukan niyang magsaing, pero sa bawat paghugas niya ng bigas, parang umiikot ang paligid. Ang tunog ng tubig ay nagiging ugong sa kanyang tainga. Dug-dug, dug-dug. Biglang nanlabo ang paningin niya. Ang sandok na hawak niya ay dumulas sa kanyang kamay. Klang! Bumagsak ang sandok sa sahig. Kasunod nito, bumigay ang mga tuhod ni Lola Lourdes. Napahawak siya sa gilid ng mesa, pero hindi kinaya ng braso niya ang bigat ng kanyang katawan. Lola, narinig niya ang tili ni Aya. Mabilis, matinis, puno ng takot. Naramdaman niya ang pagyanig ng sahig. May mabibigat na yapak na papalapit. Lola Lourdes, boses yon ni Pogi. Malalim, nag-aalala. Naramdaman ni Lola ang matitigas na braso na sumalo sa kanya bago pa man tumama ang ulo niya sa semento. Ang init ng katawan ni Pogi, ang huling naramdaman niya bago siya lamunin ng dilim. Nagising si Lola Lourdes sa ingay. Hindi ingay ng payatas, hindi ingay ng mga manok o sigawan ng mga kapitbahay,
Ingay ito ng pagdurusa, umiiyak na sanggol, umuubong matanda, tunog ng mga bakal na kama na itinutulak sa pasilyo, amoy alkohol at pawis. Nasa ospital siya, public hospital. Idinilat niya ang kanyang mata. Malabo ang ilaw sa kisame. Masikip. Nasa hallway lang siya nakahiga sa isang stretcher na sira ang gulong. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Ngayon din, narinig niya ang boses ng isang doktor. Malamig, walang emosyon. Parang umu-order lang ng pagkain sa karinderya. Doc, parang awa niyo na. Boses ni Pogi. Gawin niyo na po ang operasyon. Babayaran ko kayo. Manghahanap ako ng paraan. Pinilit ni Lola Lourdes na lumingon. Nakita niya si Pogi nakatayo sa harap ng doktor na nakaputi. Sa tabi ni Pogi, nandoon si Aya. Humahagulgol habang hawak ang laylayan ng damit ng binata. Hiho, sagot ng doktor. Halatang iritado na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Policy ng ospital. Kailangan ng down payment. Ang bypass surgery at ang mga gamot, aabot yan ng halos kalahating milyon. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking pera? Ay pambili nga ng dextrose, wala kayo. Parang sinaksak ang puso ni Lola Lourdes. Kalahating milyon? Kahit 10 buhay pa ang ibigay niya, hindi siya kikita ng ganoon kalaki sa pangangalakal. Lola? Tawag ni Aya nang makitang gising na siya. Lumapit ang bata at yumakap sa kanya. Basang-basa ng luha ang mukha nito. Aya! Bulong ni Lola. Hirap na hirap magsalita. Ang dibdib niya ay parang hinihiwa. Huwag ka nang umiyak. Tumingin si Lola kay Pogi. Nakayuko ang binata. Nakakuyom ang mga kamao nito. Nanginginig ang balikat. Ramdam ni Lola ang galit at desperasyon na bumabalot sa kanya. Pogi! Tawag ni Lola. Nag-angat ng tingin si John. Lumapit ito at hinawakan ang kamay niya. Lola, magpahinga lang kayo. Gagaling kayo, sabi ni John, pero hindi umabot ang ngiti sa kaniyang mga mata. Ang ngiting iyon ay puno ng pait at desperasyon. Huwag kang mag-alala, Lola, sabi ni John, pero ramdam ni Lola ang panginginig ng kamay nito. Gagawa ako ng paraan. Umiling si Lola Lourdes. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni John. Ang balat niya ay tuyot at kulubot, kabaligtaran ng makinis na palad ng binata. Hiho, bulong ni Lola. Halos hindi na lumalabas ang boses sa hirap ng paghinga. Uwi na tayo. Natigilan si John. Lola, anong sinasabi niyo? Kailangan niyo ng gamot. Kailangan niyo ng operasyon. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Lola Lourdes. Tumingin siya sa kisame na may mantsa ng tubig ulan. Matanda na ako, Pogi. Pagod na ang puso ko, paliwanag niya. Huwag na nating ipilit. Ayokong iwan kayong baon sa utang. Ayokong lumaki si Aya na nagbabayad sa ospital habang ako ay uod na sa ilalim ng lupa. Napahagulgol si Aya sa tabi. Lola, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ba sabi niyo, gagraduate pa ako? Sasabitan niyo pa ako ng medalya? Pumikit si Lola Lourdes. Masakit. Sobrang sakit marinig ang iyak ng apo niya. Pero mas masakit isipin na maghihirap ang mga ito dahil lang sa kanya. Tama na, Aya, saway ni Lola ng mahina. Tumingin siya kay John. Pogi, ikaw na ang bahala sa kanya. Mabait kang tao. Kahit wala kang alaala. Alam ko, mabuti ang puso mo. Iuwi niyo na ako. Hayaan niyo na akong magpahinga. Katahimikan. Tumingin si Lola sa mukha ni John. Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon nito. Ang lungkot sa mga mata nito ay napalitan ng isang desisyong matigas pa sa bato. Umiling si John. Hindi, maring sabi ni John. Hindi ako papayag. Lumapit si John sa mukha ni Lola. Lola, nakalimutan ko kung sino ako. Nakalimutan ko kung may pamilya pa ako sa labas. Garalgal na sabi ni John, pero buo ang loob.
Pero kayo ni Aya ang pamilya ko ngayon. Kayo ang sumagip sa akin noong tinapon ako na parang basura. Ngayon, ako naman ang sasagip sa inyo. Pero wala tayong pera. Bumitaw si John. Tumayo siya ng tuwid. Napansin ni Lola na dahan-dahang kinapa ni John ang dibdib ng kanyang luma at punit na Amerikana. Doon sa bandang puso kung saan niya tinahi ang lining noong nakaraang gabi. Babalik ako, sabi ni John kay Aya. Bantayan mo ang lola mo. Huwag kayong aalis dito. Saan ka pupunta, kuya? Tanong ni Aya puno ng takot. Hindi sumagot si John. Tumingin lang ito kay Lola Lourdes sa huling pagkakataon. Sa tingin na yon, nakita ni Lola ang isang sakripisyo, isang pamamaalam sa kung ano man ang hawak niya, kapalit ng buhay ni Lola. Maghintay kayo, sabi ni John. Bago lumubog ang araw, ooperahan ka, Lola. Tumalikod si John at naglakad palayo. Sinundan siya ng tingin ni Lola Lourdes habang papalayo ang bulto nito sa madilim na pasilyo ng ospital. Ang likod ni John ay tuwid. Ang mga hakbang ay mabilis at sigurado, para siyang isang sundalo na sumusugod sa gyera na alam niyang hindi niya maipapanalo, pero lalaban pa rin. Nawala siya sa paningin ni Lola nang lumiko ito sa pinto palabas. Sa labas ng ospital, bumuhos ang malakas na ulan. Nakita ni Lola sa kanyang imahinasyon si John, naglalakad sa gitna ng bagyo, hawak ang bagay na nasa bulsa niya. Papunta sa lugar kung saan ang mga ilaw ay nakakasilaw, kung saan ang mga tao ay walang awa. Sa lungsod ng mga mayayaman, napapikit si Lola Lourdes at nagdasal ng taimtim. Diyos ko, huwag niyo po siyang pababayaan. Ano man ang gagawin niya, iligtas niyo siya. Malamig ang hangin sa loob ng Villarama Jewelry and Pawn Shop, pero pinagpapawisan ng malapot si John. Ramdam niya ang matatalim na tingin ng security guard na nakatayo sa may pinto. Hindi niya masisisi ang mga ito. Suot niya ang isang lumang t-shirt na may mantsa, kupas na maong, at tsinelas na pudpod na ang takong. Sa kintab ng marmol na sahig at sa kinang ng mga aranya sa kisame, para siyang isang basahan na naligaw sa palasyo. Pero hindi siya narito para mamalimos. Narito siya para makipagkalakalan. Lumapit siya sa counter. Ang babaeng nasa likod ng makapal na salamin ay nakataas ang kilay, halatang nandidiri. "Excuse me, sir," sabi ng babae sa mataray na tono. Hindi man lang siya tinignan sa mata. "Kung magpapapalit ka ng barya o manghihingi ng limos, sa labas yon. Exclusive shop ito." Hindi kumibo si John. Wala siyang panahon para sa insulto. Ang bawat segundong lumilipas ay bawas sa oras ni Lola Lourdes. Dahan-dahan niyang dinukot ang bagay na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng glass counter. Isang sing-sing. Tumama ang ilaw ng halogen lamp sa diamante. Kumislap ito ng napakatindi, halos masakit sa mata. Ang ginto ay makapal at purong-puro. Nanlaki ang mata ng babae. Nawala ang taray sa mukha nito at napalitan ng gulat. Mabilis niyang kinuha ang lupi o magnifying glass at sinuri ang sing-sing. "Tawagin mo ang manager," utos ni John. Mababa ang boses niya pero puno ng awtoridad. Yung klase ng boses na hindi pwedeng hindi sundin. Nagmamadaling tumalima ang babae. Ilang sandali lang, lumabas ang isang matandang lalaki na naka-Amerikana. Ito ang manager. Kinuha ng manager ang sing-sing. Sinuri niya ito ng maigi. Tinitigan niya ang hiwa ng diamante, ang bigat ng ginto. At huli, binasa niya ang nakaukit sa loob. Tinitigan ng manager si John, mula ulo hanggang paa. May pagdududa sa mga mata nito. "Nakaw ba ito?" tanong ng manager. "Hindi." Mabilis na sagot ni John. "Akin yan." "Sayo?" Natawa ng mapakla ang manager. Isang hampas lupa, may suot na singsing na nagkakahalaga ng 2 milyon. 2 milyon. Parang nabingi si John. Alam niyang mahal ito, pero hindi niya inakalang ganito kalaki. Sapat na ito para sa operasyon ni Lola, para sa pag-aaral ni Aya,
at para makapagsimula sila ng bagong buhay. Ibenta mo na. Kailangan ko ng cash. Ngayon din, sabi ni John, nanginginig ang kamay sa ibabaw ng counter. Muling sumilip ang manager sa lupi para basahin ang inscription sa loob ng singsing. Binasa niya ito ng malakas. John and Vanessa, forever. Blag. Para bang may pumutok na bomba sa loob ng utak ni John. Ang tunog ng pangalan, Vanessa. Biglang umikot ang mundo. Nawala ang pawn shop, nawala ang manager. Ang nakita niya ay isang babaeng nakasuot ng pulang gown, nakangiti habang inaabot ang isang baso ng wine. Happy anniversary, John! Naamoy niya ang pabango nito, lavender at vanilla. Naramdaman niya ang lambot ng balat nito at ang lamig ng halik nito. Sunod-sunod na pumasok ang mga alaala. Parang rumaragas ang baha na sumira sa dam. Ang pirma niya sa mga kontrata, John Romero, CEO, Romero Holdings. Ang boses ni Marco, ang best friend niya. Pare, kailangan nating tipidin ang cost sa Payatas Relocation Project. Ang galit sa mukha ng mga taong pinaalis niya sa lupa. Ang itsura ng bangin habang nahuhulog ang sasakyan niya. At ang huling sinabi ni Vanessa, para sa kinabukasan na wala ka. Napahawak si John sa counter. Muntik na siyang matumba. Habol niya ang kanyang hininga. Siya si John Romero, ang bilyonaryo, ang hari ng real estate, ang lalaking pinagtaksilan ng sariling asawa at matalik na kaibigan. Bumalik siya. Sa kasalukuyan ng magsalita ulit ang manager. Sir, okay lang kayo? Tumingin si John sa manager. Iba na ang tingin niya ngayon. Hindi na siya ang nalilitong Kuya Pogi. Bumalik na ang talim sa kanyang mga mata, ang talim ng isang Romero. Kunin mo ang singsing, sabi ni John. Ang boses niya ay naging yelo. Ibigay mo ang pera. Cash. Ngayon na. Natakot ang manager sa biglaang pagbabago ng aura ng lalaki sa harap niya. Mabilis itong nagbilang ng pera mula sa vault. Bundle-bundle ng libo-libo. Habang hinihintay ang pera, tumingin si John sa salamin. Nakita niya ang sariling refleksyon. Gusgusin, payat, mahaba ang buhok at balbas. Pero sa likod ng dumi, nakikita na niya ang tunay na siya. Kinuha niya ang pera at inilagay sa isang itim na paper bag. Salamat, sabi ni John. Tinalikuran niya ang singsing, ang huling simbolo ng pagmamahal niya kay Vanessa. Wala na itong halaga sa kanya. Ang tanging halaga nito ay ang buhay na maisasalba nito. Si Lola Lourdes. Pagkalabas ni John ng pinto, mabilis na dinampot ng manager ang telepono. Nanginginig ang kamay nito habang day-dial ang isang numero. Hello, Sir Marco? Bulong ng manager habang nakatingin sa papalayong bulto ni John. Opo, nandito siya. Buhay siya. Kakabenta lang niya ng singsing. Opo, sigurado ako. Si John Romero. Bumalik si John sa ospital bago lumubog ang araw. Ibinagsak niya ang bag ng pera sa desk ng cashier. Gulat na gulat ang mga nurse at accounting staff. Operahan niyo siya. Ngayon na. Utos ni John. VIP room. Lahat ng kailangan niya, ibigay niyo. Ilang oras pa ang lumipas, tapos na ang operasyon. Ligtas na si Lola Lourdes. Nasa maayos na itong kwarto, mahimbing na natutulog. Nakatayo si John sa gilid ng kama. Hawak niya ang kamay ni Aya. Kuya Pogi. Hikbi ni Aya. Yakap-yakap ang binti ni John. Salamat. Akala ko mawawalan na ako ng lola. Lumuhod si John at pinunasan ang luha ng bata. Tinitigan niya ito. Ito ang batang sumagip sa kanya sa basurahan. Ito ang pamilyang kumupkop sa kanya noong wala siyang maalala. Huwag ka nang umiyak, Aya, sabi ni John. Nandito na ako. Hindi ko kayo pababayaan. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi naligtas ang lugar na ito. Naalala na niya ang lahat. Alam niyang hindi titigil si Vanessa at Marco hanggat hindi nakikitang bangkay siya. Ang paglitaw ng singsing ay parang pagsindi ng flare gun sa madilim na gabi. Alam na nilang buhay siya. Tumayo si John
at lumapit sa bintana ng ospital. Hinawi niya ng kaunti ang kurtina para sumilip sa parking lot. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa tapat ng entrance ng ospital, may humintong itim na van. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking naka-leather jacket. Kahit malayo, kilala ni John ang tindig nila. Hindi sila mga bisita, mga berdugo sila. Hinawakan ni John ang seradura ng pinto ng kwarto. Inilak niya ito. Lumingon siya kay Aya at kay Lola Lourdes. Nagsimula na ang laro. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktimang nahulog sa bangin. Siya na ang mangangaso. Aya, tawag ni John ng mahina pero seryoso. Gisingin mo ang lola mo. Aalis tayo. Ngayon na. Basag ang mamahaling vase sa sahig ng penthouse ni Vanessa. Nagkalat ang mga bubog, kasing talas ng sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan. Paano nangyari to? Nanggagalaiting sigaw ni Vanessa. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi lang sa galit, kundi sa takot na gumagapang sa kanyang buto. Nakayuko si Marco sa sofa, hawak ang telepono. Maputla ang mukha ng lalaking dati puno ng yabang, para siyang nakakita ng multo. Confirmed, Van. Garalgal na sabi ni Marco. Galing mismo sa manager ng Villarama Pawn Shop. Si John ang nagbenta ng sing-sing, yung wedding ring nyo. Napahawak si Vanessa sa kanyang leeg. Parang biglang sumikip ang hangin sa kwarto. 5 buwan. 5 buwan na siyang namumuhay bilang biyuda na nagmamay-ari ng Romero Holdings. 5 buwan na niyang iniisip na ang bangkay ng asawa niya ay naagnas na sa ilalim ng ilog. Pero ngayon, bumalik ito. At hindi lang basta bumalik, nag-iwan ito ng mensahe. Ang pagbenta ng sing-sing ay hindi dahil kailangan nito ng pera. Alam ni Vanessa, si John, kilala niya ang takbo ng utak nito. Ang pagbenta ng sing-sing ay isang deklarasyon ng digmaan. Patayin niyo siya, bulong ni Vanessa. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata ay nanlilisik. Tawagan mo si Bato. Sabihin mo, sunugin ang buong ospital kung kailangan. Pero siguraduhin niyang bangkay na si John bago sumikat ang araw. Tumango si Marco at mabilis na nag-dial. Habang naghihintay, lumapit si Vanessa sa bintana ng penthouse. Tanaw niya ang buong lungsod. Ang lungsod na dapat ay sa kanya na. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Naka-loudspeaker ito. Boss, boses ni Bato. Ang head ng security na binabayaran nila para sa maruruming trabaho. Nandito na kami sa ospital, room 305. Anong hinihintay nyo? Pasukin nyo na! Sigaw ni Vanessa. Narinig niya ang kaluskos sa kabilang linya. Ang tunog ng pinto na sinipa pabukas. Ang tunog ng baril na ikinasa. Katahimikan. Bumilis ang tibok ng puso ni Vanessa. Patay na ba? Tapos na ba? Boss, boses ulit ni Bato. May halong pagtataka. Wala sila dito. Anong wala? Walang tao sa kama. Bukas ang bintana. May nakasulat sa salamin ng banyo. Anong nakasulat? Halos mapatid na ang ugat sa leeg ni Vanessa sa kakahiyaw. Sulat dugo, boss, ang sabi. Tapos na ang paglalaro. Napaupo si Vanessa sa sahig. Hindi dugo iyon. Alam niyang lipstick o betadine lang yon. Pero ang mensahe ay malinaw. Alam na ni John na darating sila. Hanapin niyo siya. Utos ni Marco sa telepono. Hindi pa nakakalayo yan. May kasamang matanda at bata yan. Sir, may nakita kami sa CCTV ng parking lot. Sagot ni Bato. Isang ambulance ang lumabas 5 minuto ang nakakaraan. Ninakaw ang ambulance. Inihagis ni Vanessa ang baso ng wine sa dingding. Basag. Bobo. Mga bobo kayo. Sigaw niya habang sinasabunutan ng sarili. Alam niya ang ibig sabihin nito. Nakawala ang tigre sa hawla. At ngayon, gutom ito. Gutom sa hustisya. POV shift, John Romero. Samantala, sa isang lumang warehouse sa dulong bahagi ng Cavite, ligtas na nakaparada ang ninakaw na ambulansya sa loob.
Payapa nang natutulog si Lola Lourdes sa isang makeshift na kama na inayos ni John. Si Aya naman ay nakaupo sa tabi ng matanda, kumakain ng sandwich na binili nila sa daan. Nakaupo si John sa harap ng isang luma at maalikabok na mesa. Sa harap niya, may isang laptop na dala ng kanyang bisita, si Mang Carding. Ang dating driver at pinagkakatiwalaang katiwala ng kanyang ama. Siya lang ang taong naisip ni John na hindi siya tatraydurin. "Sir John," mangyak-ngyak na sabi ng matanda, "akala ko po talaga, patay na kayo. Diyos ko, salamat at buhay kayo." "Muntik na, Mang Carding." Seryosong sagot ni John. Iba na ang aura niya ngayon. Wala na ang bakas ng Kuya Pogi na nalilito. Ang nakaupo ngayon ay si John Romero, matikas, matalino, kalkulado. Pero may bago sa kanya. May init sa mga mata niya na wala dati. "Ano po ang plano niyo, sir? Hawak na ni Ma'am Vanessa ang board. Bukas, pipirmahan na nila ang pagbenta ng kumpanya sa mga dayuhan." Nag-aalalang balita ni Mang Carding. Binuksan ni John ang laptop. Nag-login siya sa isang secret server na siya lang ang nakakaalam. Nakita niya ang live news feed. Nasa TV si Vanessa. Nakasuot ng itim, umaarte na parang nagluluksa. Pero bakas ang tagumpay sa ngiti. "Sa kabila ng pagkawala ng aking asawa," sabi ni Vanessa sa interview, "kailangan nating magpatuloy. Ang pagbenta ng Romero Holdings ay para sa ikabubuti ng lahat." Napangisi si John, isang ngisi na walang halong tuwa. Akala niya hawak niya ang lahat. Bulong ni John. Nag-type siya sa keyboard. Mabilis, sunod-sunod. Accessed, Romero offshore accounts. Accessed, hidden assets and internal audit logs. Sa loob ng ilang minuto, nakita niya ang lahat ng transaction na ginawa ni Marco at Vanessa. Ang pagnanakaw, ang money laundering, ang ebidensya ng pagtataksil nila sa kumpanya bago pa man siya namatay. "Sir?" tanong ni Mang Carding. Isinarado ni John ang laptop. Tumingin siya kay Lola Lourdes at Aya na mapayapang natutulog. Sila ang dahilan kung bakit siya nabuhay at sila rin ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng matalo. Tumayo si John at inayos ang kanyang suot. Kahit luma ang damit, parang suot niya ang pinakamahal na armor sa mundo. "Hayaan mong magdiwang sila ngayong gabi, Carding," sabi ni John. Ang boses ay mababa, pero dumadagundong sa kapangyarihan. Tumingin siya sa TV screen kung saan nakangiti pa rin si Vanessa. "Ibenta man niya ang kumpanya, wala siyang makukuha," dagdag ni John. "Dahil sisiguraduhin ko na sa oras na magkita kami, hindi lang kumpanya ang mawawala sa kanya, pati ang kalayaan niya." Pinatay ni John ang TV. "Maganda ka, Carding. Bukas, babalik ang hari." Mabilis ang tikatik ng mga daliri ni John sa keyboard ng laptop. Sa loob ng maalikabok na bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen na sumasalamin sa kanyang seryosong mukha. 8:00 ng umaga. Sa oras na ito, alam niyang nagsisimula ng magtipon ang board of directors sa Romero Holdings. Nakikita niya sa isip niya ang ayos ng conference room. Malamig, amoy kape, at puno ng mga taong mukhang kagalang-galang, pero hayok sa pera. Sa screen, nakita ni John ang isang notification mula sa bangko. Isang malaking red flag, transfer request, 500 million pesos to Cayman Islands. Authorizer, Marco de Vera, CFO. Napangisi si John, isang ngising walang halong tuwa. "Masyado kang nagmamadali, Marco," bulong niya sa sarili. "Hindi pa nga kayo tapos magdiwang, tinatakas mo na ang pamanan." Alam ni Marco ang lahat ng password ng kumpanya. Alam niya kung paano paikutin ang sistema. Pero may isang bagay na hindi alam ni Marco, ang master key. Isang override code na si John lang ang may alam, na ginawa niya para sa mga ganitong pagkakataon. Inilagay ni John ang code. Enter. Sa isang kisap mata, nagbago ang kulay ng screen. Mula pula, naging berde ito tapos locked. Hinablot ni John ang kanyang cellphone
at tinawagan ang isang numero. Ang head ng IT department ng kumpanya, isang luma at tapat na empleyado na si Mang Berting. "Hello? Sino to?" Sagot sa kabilang linya. "Berting!" Boses ni John, mababa. Puno ng awtoridad, natahimik sa kabilang linya. Narinig ni John ang pagbagsak ng kung anong bagay, marahil ay ballpen o stapler. "Sir John," garalgal ang boses ng matanda. "Diyos ko, totoo ba to? Multo ba ito?" "Buhay ako, Berting, at kailangan ko ang tulong mo." Mabilis na utos ni John. "Na-freeze ko na ang accounts ni Marco. Huwag mong hahayaang may makagalaw niyan kahit anong utos nila. At isa pa, i-connecta mo ako sa audio system ng conference room A." "Masusunod po, sir." "Masusunod." Ibinaba ni John ang telepono. Tumayo siya at inunat ang kanyang likod. Tapos na ang pagtatago sa dilim. Oras na para lumabas sa liwanag. Sa gilid ng bodega, nakasabit sa isang kinakalawang na pako ang isang itim na suit. Ito ang dinala ni Mang Carding kaninang madaling araw. Luma na ito, medyo amoy baul, pero nang isuot ito ni John, parang bumalik ang kanyang baluti. Inayos niya ang kwelyo, sinuot ang cufflinks, tumingin siya sa maliit na salamin. Ang nakikita niya ay hindi na ang arogante at bilyonaryong si John Romero na walang pakialam sa iba. Ang nakikita niya ay isang lalaking dumaan sa impyerno, natulog sa basura at natutong magmahal. Ang lalaking ito ay mas delikado dahil wala na siyang takot mawalan. "Kuya Pogi?" Napalingon si John. Gising na si Aya. Nakaupo ito sa makeshift bed, kinukusot ang mata. Sa tabi nito, nakangiti si Lola Lourdes, bagamat mahina pa rin mula sa operasyon. Lumapit si John at lumuhod sa harap ni Aya. "Aalis ka na?" Tanong ng bata. May halong lungkot sa boses nito. "Babalik ka pa ba?" Hinawakan ni John ang pisngi ni Aya. "Oo naman, pangako yan." Tumingin siya kay Lola Lourdes. "Lola, kayo muna ni Mang Carding ang bahala dito. Ligtas ang lugar na ito. Pagbalik ko, hindi na tayo magtatago at hinding-hindi na tayo magugutom." Hinawakan ni Lola Lourdes ang kamay ni John. "Mag-ingat ka, anak. Ang hustisya ay hindi lang basta paghihiganti, John." Paalala ni Lola Lourdes. Ang boses ay mahina, pero tumatagos sa puso. "Ito ay ang pagtatama ng mali. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang puso mo. Iba ka na ngayon. Mas mabuti ka na." Tumango si John. Hinalikan niya sa noo si Lola Lourdes. "Opo, Lola. Gagawin ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mga taong tinapakan nila." Humarap siya kay Mang Carding. "Carding, ikaw na ang bahala sa kanila. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino hanggat hindi ako tumatawag." "Makakaasa po kayo, Sir John. Ingat po kayo." Naglakad si John palabas ng bodega. Sumakay siya sa isang itim na sedan na inupahan ni Mang Carding para sa kanya. Pagkasara ng pinto ng kotse, huminga ng malalim si John. Ito na, wala nang atrasan. Romero Holdings Tower, Makati City. Alas 9 ng umaga. Abala ang lobby ng kumpanya. Nagmamadali ang mga empleyado, tumutunog ang mga telepono, at naglalakad ang mga security guard. Huminto ang itim na sedan sa tapat ng main entrance, bumukas ang pinto. Unang lumapag ang makintab na sapatos na itim. Sunod, tumayo ang isang lalaking matangkad, nakasuit at may suot na dark shades. Lumapit ang security guard, si Manong Eddie, para sitahin sana ang sasakyan dahil bawal magbaba doon. "Sir, bawal po dyan." Natigilan si Manong Eddie nang tanggalin ng lalaki ang kanyang shades. Nanlaki ang mga mata ng guard. Nabitawan niya ang kanyang baton. Klang! Ang tunog ng baton sa marmol na sahig ay umagaw ng atensyon ng iba pang nasa lobby. Sir John?" Utal na sabi ni Manong Eddie. Namumutla siya, parang nakakita ng multo. "Pipatay na po kayo, di ba?
Tumingin si John sa guard at ngumiti ng bahagya. Hindi itong ngiting nakakatakot, kundi ngiting pamilyar. Magandang umaga, Eddie. Bati ni John sa kalmadong boses. Kumusta ang anak mong may sakit? Gumaling na ba? Lalong nagulat si Eddie. Paano naalala ng bilyonaryong amo ang tungkol sa anak niya? Ang dating John Romero ay hindi man lang tumitingin sa kanila. Opo, sir. Magaling na po, sagot ni Eddie. Nanginginig pa rin. Mabuti, sabi ni John. Pwede na ba akong pumasok sa sarili kong kumpanya? Mabilis na tumabi si Eddie at sumaludo. Oo po. Opo, sir. Welcome back po. Naglakad si John patungo sa elevator. Habang dumadaan siya, tumatahimik ang paligid. Ang mga empleyado na nagchichismisan ay natutulala. Ang mga may hawak na kape ay napatigil sa pag-inom. Bulungan. Si Sir John ba yun? Hala, akala ko na-cremate na. Buhay siya. Pindot sa elevator button. Ding! Bumukas ang pinto. Pumasok si John. Mag-isa. Pinanood niya ang pagbabago ng numero sa display habang umaakyat ang elevator. 10, 20, 30, 40. Executive floor. Sa bawat palapag na nilalagpasan niya, lalong tumitibay ang loob niya. Naalala niya ang gutom na naramdaman niya sa payatas, ang lamig ng ulan, ang sakit ng katawan. Lahat ng iyon, dadalhin niya ngayon sa loob ng boardroom. Conference Room A. Nasa loob ang Board of Directors. Nasa gitna ng mahabang mesa si Vanessa, nakaupo sa pwesto ng chairman. Ang pwesto ni John, katabi niya si Marco. Ladies and gentlemen, masayang sabi ni Vanessa habang hawak ang isang gold pen. Ito na ang simula ng bagong era ng Romero Holdings. Ang offer ng mga investors ay triple sa current market value natin. Pirma na lang ang kulang. Nagpalakpakan ang mga matatandang board members, mga mukhang pera. Pero bago yan, singit ni Marco, gusto ko lang magpasalamat kay Vanessa sa kanyang tapang. Kahit nagluluksa, inuna niya ang kumpanya. Nagpunas ng pekeng luha si Vanessa. Salamat, Marco. Alam kong ito ang gusto ni John. Ang ibenta ang kumpanya para maka-move on na tayo. Inilapit ni Vanessa ang ballpen sa kontrata. Sa labas ng pinto, naririnig ni John ang lahat. Nakatayo siya sa harap ng malaking double doors na gawa sa mahogany. Hinawakan niya ang seradura ng pinto. Malamig ang bakal. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng isip niya, narinig niya ang boses ni Aya. Kaya mo yan, Kuya Pogi. Pinihit niya ang pinto. Blag. Bumangga ang mabibigat na pinto ng mahogany sa dingding. Ang tunog ay parang kulog na yumanig sa loob ng tahimik na conference room. Tumigil ang mundo. Ang mamahaling Montblanc na ballpen na hawak ni Vanessa ay dumula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Gumulong ito sa makintab na mesa bago bumagsak sa sahig. Kling! Walang huminga. Walang gumalaw. Ang lahat ng mata ay nakapako sa lalaking nakatayo sa pintuan. Nakatayo doon si John Romero. Buhay, humihinga, at nakatingin ng diretso sa kaluluwa ng kanyang asawa. Sorry na late ako, basag ni John sa katahimikan. Ang boses niya ay kalmado, pero may lamig na tumatagos hanggang buto. Masyado kasing traffic sa impyerno, pero huwag kayong mag-alala. Nakabalik na ako. Mamulto. Bulong ni Vanessa. Napahawak siya sa dibdib niya. Ang kulay ng mukha niya ay parang papel na puti. Imposible. Patay ka na. Naglakad si John papasok. Mabagal. Ang bawat hakbang ng sapatos niya sa sahig ay parang countdown ng isang bomba. Tak, tak, tak. Bakit parang hindi ka masaya, honey? Tanong ni John habang papalapit sa dulo ng mesa. Di ba anniversary natin nung huli tayong nagkita? Wala man lang bang welcome hug? Biglang tumayo si Marco, halatang takot na takot, pero pinipilit magtapang-tapangan. Security! Sigaw ni Marco. Pumiyok ang boses niya. Security!
May baliw na nakapasok dito. Palabasin niyo siya. Walang dumating. Walang bumukas na pinto. Tumigil si John sa tapat ng silya ni Marco. Tinitigan niya ang kanyang dating matalik na kaibigan. Walang dadating na security, Marco? Sabi ni John habang inaayos ang kanyang cufflinks. Dahil ni-remind ko sa kanila kung sino ang totoong pumipirma ng sweldo nila at hindi ikaw yon. Nagbulungan ang mga board members. Si Mr. Romero nga. Diyos ko, totoo ang balita. Paano nangyari to? Binalingan ni John ang mga matatandang negosyante. Maupo kayo. Utos ni John. Hindi siya sumigaw, pero agad silang nagsiupo na parang mga batang paslit. Naglakad si John papunta sa projector screen sa unahan. Hinugot niya ang isang maliit na flash drive mula sa bulsa at isinaksak ito sa laptop na nakakonekta sa screen. Bago kayo pumirma sa kontratang yan, simula ni John habang nagpapalipat-lipat ng tingin kay Vanessa at Marco, may gusto muna akong ipanood sa inyo. Biglang nagbago ang display sa screen. Hindi ito PowerPoint presentation. Ito ay mga bank records. Cayman Islands account. Account holder, Marco De Vera at Vanessa Romero. Basa ni John ng malakas. Date of transfer, the night of the accident. Napasinghap ang mga board members. 500 milyon, patuloy ni John. Ninakaw mula sa pension fund ng mga empleyado natin. At ito, pinindot ni John ang play sa isang audio file. Dumagundong sa speakers ang boses ni Vanessa. Malinaw na malinaw. Goodbye, John. Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin ni Marco ang kumpanya at ang pera mo. Napahagulgol si Vanessa. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga. Patayin mo yan! Patayin mo yan! Peke yan! Peke? Ngisi ni John. Vanessa, nire-record ng dashcam ng kotse ko ang lahat. Kahit nakapatay ang makina. Nakalimutan mo na ba? Ako ang nagpa-install niyan. Humarap si John sa board. Ang mga taong nasa harap niyo ngayon, ang asawa ko at ang CFO niyo, ay hindi lang mga mamamatay tao. Sila ay mga magnanakaw na uubos sa kumpanyang ito. Galit na tumayo ang chairman ng board. Marco! Vanessa! Totoo ba ito? Sigaw ng matanda. Niloloko niyo kami. Akmang tatakbo si Marco papunta sa emergency exit. Pero bago pa siya makahawak sa pinto, bumukas ito. Pumasok ang 4 na pulis kasama ang NBI. Agad nilang dinaluhan si Marco at pinadapa sa sahig. Marco De Vera, arestado ka sa kasong frustrated murder at qualified theft. Tunog ng posas. Click! Click! Napaiyak si Marco habang hinihila siya palabas. Vanessa, tulungan mo ako. Ikaw ang may pakana nito. Sabi mo patay na siya. Naiwan si Vanessa. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto, nanginginig, umiiyak, at nag-iisa. Dahan-dahang lumapit si John sa kanya. Tumingala si Vanessa kay John. Ang mukha nito, na dati ay puno ng yabang at ganda, ngayon ay gusot-gusot na sa takot. Bigla siyang lumuhod. Niyakap niya ang mga binti ni John. John! Mahal, humahagulgol na sabi ni Vanessa. Patawarin mo ako. Napilitan lang ako. Tinakot ako ni Marco. Wala akong kasalanan. Mahal pa rin kita, John. Please, asawa mo ako. Tinitigan siya ni John. Walang emosyon, walang awa. Naalala niya si Aya na naghahati ng isang pirasong tuyo para sa kanilang 3. Naalala niya ang hirap ni Lola Lourdes. Naalala niya ang halaga ng katapatan na natutunan niya sa Bairak. Hinawakan ni John ang mga kamay ni Vanessa na nakakapit sa binti niya at dahan-dahan itong tinanggal. Tumayo ka, Vanessa. Utos ni John. Huwag mong dumiihan ang suit ko. Napaatras si Vanessa, gulat sa lamig ng boses ng asawa. John, ipakukulong mo ba ako? Tanong ni Vanessa. Nanginginig ang labi. Hindi ako tatagal sa kulungan, John. Mamamatay ako doon. Lumapit si John sa mukha ni Vanessa.
Masyadong madali ang kulungan para sa'yo, Vanessa. Bulong ni John. May kinuha siyang isang folder mula sa mesa, isang dokumento na inihanda niya kagabi, kasama ang abogado niyang si Attorney Santos na kanina pa nasa labas. Iniabot niya ito kay Vanessa. May choice ka, sabi ni John. Haharapin mo ang kasong frustrated murder at makukulong ka ng habambuhay. Huminto sandali si John para bigyan ng diin ang susunod niyang sasabihin. O pipirmahan mo ito, iurong ko ang kaso, pero sa isang kondisyon. Nanginginig na binuksan ni Vanessa ang folder. Binasa niya ang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Tumingin siya kay John na parang nababaliw na ito. Hindi! Bulong ni Vanessa. Hindi ko kaya ito. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Kung ganoon, magpaalam ka na sa sikat ng araw. Sagot ni John sabay talikod. Officer, dalhin na siya? Teka! Sigaw ni Vanessa. Alam ni Vanessa na wala siyang choice. Ang kulungan ay impyerno. Pero ang kondisyon ni John, kumuha siya ng ballpen. Nanginginig ang kamay. Pumirma siya. Tinignan siya ni John. Isang tingin ng pagwawakas. Simula bukas, sabi ni John, hindi na ikaw si Mrs. Romero. Wala ka ng mansyon. Wala ka ng alahas. Wala ka ng katulong. Tinuro ni John ang bintana kung saan tanaw ang mausok at maduming bahagi ng lungsod sa di kalayuan. Dahil simula bukas, tuon ka natitira. Sa lugar kung saan niyo ako tinapon. Isang buwan na ang nakalipas pero pakiramdam ni Vanessa ay isang dekada na siyang nabubulok sa impyernong ito. Mainit. Sobrang init na parang tinutunaw ang balat niya. Ang singaw ng lupa ay humahalo sa masangsang na amoy ng nabubulok na pagkain, dumi ng hayop, at sunog na Dati, ang tanging amoy na dumadampi sa ilong niya ay Chanel No. 5 at aircon ng kanyang luxury car. Ngayon, amoy siya ng basurahan. Hinila ni Vanessa ang isang sako ng mga plastik na bote. Mabigat. Masakit sa balikat. Ang suot niyang oversized na t-shirt ay basang-basa na ng pawis at may mantsa ng grasa. Ang kanyang mga kamay, na dati laging bagong manicure at puno ng singsing, ngayon ay puro kalyo, sugat, at itim na libag na hindi na natatanggal kahit anong kuskus niya. Bilisan mo dyan, Vanessa! Sigaw ni Aling Marta, ang supervisor ng community service program. Huwag kang umarte na parang donya. Wala ka na sa mansyon mo. Napakagatlabi si Vanessa. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na, ako si Vanessa Romero. Pero alam niyang wala na itong silbi. Sa lugar na ito, wala siyang pangalan. Isa lang siyang parusado. Pinilit niyang buhatin ang sako pasampa sa truck. Pero bumigay ang kanyang tuhod. Blag! Nadulas si Vanessa sa maputik na lupa. Bumagsak ang sako sa ibabaw niya at tumapon ang laman nito sa mukha niya. Ang malapot at maitim na putik ay pumasok sa kanyang bibig at mata. Narinig niya ang tawanan ng ilang mga bata sa paligid. Yan ba yung mayaman? Lampa naman pala eh. Doon, sa gitna ng dumi at kahihiyan, bumigay si Vanessa. Hindi siya tumayo, nanatili siyang nakadapa sa putik. Nagsimula siyang umiyak. Hindi ito ang iyak-arte na ginawa niya sa boardroom. Ito ay iyak ng isang taong durog na. Ayoko na, hagulgol niya. Humahalo ang luha sa putik sa mukha niya. Patayin niyo na lang ako. Hindi ko na kaya. Naalala niya ang aircon, ang malambot na kama, ang masasarap na pagkain. Bakit niya ba nagawa ang lahat ng iyon? Dahil sa kasakiman? Dahil sa inggit? Ngayon, kahit isang basong malamig na tubig ay hindi niya mabili. Habang nakasubsob siya, naramdaman niya na may tumigil sa harapan niya. Inaasahan niya na sisigawan na naman siya ni Aling Marta. O kaya ay may babato sa kanya ng basura. Pero wala. May naramdaman siyang maliit na kamay na humawak sa balikat niya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Vanessa. Sa harap niya, nakatayo ang isang batang babae. Payat, morena,
at may malalaking mata. Kilala niya ito. Ito si Aya, ang batang nagligtas kay John, ang batang tinawag niyang anak sa mga balita. Inasahan ni Vanessa na duduraan siya ng bata. O kaya ay sisipain habang nakadapa siya. Iyon ang gagawin ng lumang Vanessa kung siya ang nasa posisyon nito. Pero hindi. May inabot ang bata. Isang plastic na bote ng mineral water. Kalahati na lang ang laman, pero malinis. Inom po kayo, sabi ni Aya. Ang boses nito ay walang halong galit. Parang karaniwang bata lang na nag-aalo ng kalarong na dapa. Natigilan si Vanessa. Tinitigan niya ang tubig. Tinitigan niya ang bata. Bakit? Garalgal na tanong ni Vanessa. Bakit mo ako tinutulungan? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang tatay John mo. Tumango si Aya. Opo, alam ko po. E di bakit? Sigaw ni Vanessa. Humahalo ang uhog at luha. Dapat magalit ka. Dapat saktan mo ako. Umupo si Aya sa tabi niya, hindi alintana ang putik sa palda nito. Sabi po ni Lola Lourdes, simula ni Aya, ang taong nananakit ay yung taong puno ng sugat sa loob. Kapag sinaktan kita, pareho na tayong may sugat. Wala pong gagaling. Inilapit ni Aya ang bote sa nanginginig na kamay ni Vanessa. Uminom na po kayo. Mainit ang araw. Masama ang mauhaw. Kinuha ni Vanessa ang bote. Nanginginig ang mga kamay niyang inilapit ito sa kanyang bibig. Sa unang lagok, parang naramdaman niya ang pinakamasarap na inumin sa buong mundo. Hindi wine, hindi champagne, tubig. Simpleng tubig na galing sa kamay ng isang batang walang-wala, pero nagbigay ng lahat. Napapikit si Vanessa, at sa sandaling iyon, may nabasag sa loob niya. Hindi ito ang pride niya, ito ang pader na itinayo niya sa puso niya simula noong bata pa siya. Ang pader na nagsasabing pera lang ang mahalaga. Umiyak siya, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa hiya. Hiyang-hiya siya sa batang ito. Hiyang-hiya siya sa sarili niya. Sorry, hagulgol ni Vanessa habang nakayuko sa tuhod ni Aya. Sorry! Sa di kalayuan, nakatayo si John. Nakapolo barong siya, malinis, mabango. Nakatingin siya sa dalawa. Nakita niya ang pag-abot ni Aya ng tubig. Nakita niya ang pag-iyak ni Vanessa. Hindi siya lumapit agad. Hinayaan niya ang eksena. Ito ang kailangan ni Vanessa. Hindi parusa ng batas, kundi ang parusa ng konsensya. Nang humupa na ang yak ni Vanessa, dahan-dahang lumapit si John. Naramdaman ni Vanessa ang anino sa harap niya. Nag-angat siya ng tingin. John! Bulong niya. Tiningnan siya ni John. Wala na ang galit sa mga mata nito, pero wala na rin ang pagmamahal na romantiko. Ang natitira na lang ay awa at pag-asa. Masarap ba ang tubig? Tanong ni John. Tumango si Vanessa habang pinupunasan ng putik sa mukha. Yan ang lasa ng grasya, Vanessa, sabi ni John. Binibigay kahit hindi mo deserve. May inilabas na brown envelope si John mula sa kanyang likod. Inabot niya ito kay Vanessa. Kinabahan si Vanessa. Ito na ba? Ililipat na ba siya sa bilibid? Binuksan niya ang envelope na may halong takot. Isa itong plane ticket. At isang tseke. Hindi ito milyon-milyon kagaya ng dati. Sapat lang ang halaga para makaupa ng isang maliit na bahay at makapagsimula ng isang simpleng negosyo, tindahan o karinderya. Tiningnan ni Vanessa ang ticket. One-way ticket. Papunta sa isang malayong probinsya sa Visayas kung saan walang nakakakilala sa kanya. John, nanginginig na sabi ni Vanessa. Ano to? Kalayaan. Sagot ni John. Ang boses niya ay hindi na malamig, pero seryoso pa rin. Binabawi ko na ang kaso. Malaya ka na. Umiling si Vanessa. Pero bakit? Bakit? Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, pagkatapos kitang ipapatay, binibigyan mo pa ako ng pera? Lumuhod si John para maging kapantay ang mukha ni Vanessa. Tinitigan niya ito sa mata. Dahil lang John na kilala mo dati,
Ang John na puro pera at negosyo lang ang alam, ay namatay na sa bangin na yon. Paliwanag ni John, ang kaharap mo ngayon ay ang John na tinuruan ni na Lola Lourdes at Aya na maging tao. Hinawakan ni John ang kamay ni Vanessa at isinara ang palad nito sa sobre. Gamitin mo yan hindi para bumili ng mga bagay na walang kwenta. Gamitin mo yan para bumuo ng buhay na totoo. Magtrabaho ka, magbanat ka ng buto, matuto kang makontento. Tumulo ang luha ni Vanessa. Sa pagkakataong ito, luha ito ng pagsisisi at pasasalamat. Salamat, hikbi niya. Salamat, John. Hindi ko to deserve. Tumayo si John. Inayos niya ang kanyang coat. Wala naman sa atin ang nakaka-deserve ng second chance, Vanessa. Pero binigyan ako ng Diyos, kaya binibigyan din kita. Tumalikod na si John. Huwag ka nang babalik sa Maynila. Huling bilin ni John habang naglalakad palayo. Kalimutan mo na ang buhay, Donya. Hanapin mo ang sarili mo. Pinanood ni Vanessa ang paglakad ni John palapit kay Aya. Nakita niya kung paano binuhat ni John ang bata. Kung paano hinawakan ni Aya ang leeg ng lalaki na parang tunay na anak sa ama. Nasa gilid ng kalsada si Lola Lourdes, nakangiti habang hinihintay sila. Doon na-realize ni Vanessa ang lahat. Siya, na dating may hawak ng lahat ng yaman, ay naiwan sa putikan na walang-walang laman. Walang nagmamahal sa kanya. Samantalang sila John, Aya at Lola Lourdes. Kahit nasa gitna ng basura, sila ang tunay na mayaman. Puno sila ng pagmamahal. Pinunasan ni Vanessa ang kanyang luha. Humigpit ang hawak niya sa sobre. Paalam, John. Bulong niya sa hangin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Sa bawat hakbang, iniiwan niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Masakit. Pero sa unang pagkakataon, magaan ang pakiramdam niya. 1 taon na ang lumipas. Hindi na amoy basura ang hangin sa payatas. Amoy bagong pintura at pag-asa. Nakatayo si John sa harap ng isang bagong gusali na kulay asul at puti. Sa itaas nito, may malaking karatula. Maraming tao. May mga lobo, may banda ng musiko, at may handaan. Ang mga dating nangangalakal, ngayon ay may suot na maayos na uniforme. Sila na ang nagpapatakbo ng recycling plant na itinayo ni John sa tabi ng klinik. Sir John! Sir John! Tawag ng mga tao habang kumakaway. Ngumiti si John at kumaway pabalik. Sa tabi niya, nakaupo sa wheelchair si Lola Lourdes. Matanda na ito at mahina na ang tuhod, pero malinaw pa rin ang isip at masigla ang puso. Hawak nito ang ribon na gugupitin. Handa na po ba kayo, Lola? Tanong ni John. Handang-handa na, anak, sagot ni Lola Lourdes. Salamat. Salamat dahil tinupad mo ang pangarap ko na wala nang mamatay sa lugar na to dahil lang walang pambili ng gamot. Kayo ang inspirasyon ko, Lola, sagot ni John. Sa kabilang gilid ni Lola, nandoon si Aya. Hindi na siya ang gusgusing bata. Nakabestida siya na kulay pink, malinis at malusog. Hawak niya ang gunting. Ready, set, go! Sigaw ni Aya. Snip! Nagpalakpakan ng lahat. Lumipad ang mga konfeti. Habang nagkakagulo sa saya ang mga tao, napatingin si John sa di kalayuan, sa gilid ng kalsada. May isang babaeng nakatayo doon. Nakasimpleng t-shirt at maong may dalang basket ng gulay. Maiksi na ang buhok nito, walang make-up. Si Vanessa. Nagkatinginan sila. Wala nang sakit, wala nang pait. Ngumiti si Vanessa. Isang totoo at payapang nangiti. Itinaas niya ng bahagya ang basket, parang sumasaludo, at pagkatapos ay tumalikod na para sumakay sa isang pampasaherong jeep. Naging totoo siya sa pangako niya. Namumuhay siya ng simple, malayo sa karangyaan, pero payapa. Tay! Tawag ni Aya sabay hila sa kamay ni John. Kain na tayo! Luto ni Aling Marta ang spaghetti. Napatingin si John kay Aya. Tay? Bakit? Ayaw mo ba? Nguso ni Aya. Lumuhod si John at niyakap ng mahigpit ang bata.
Gusto. Gustong-gusto ko, anak. Tumulo ang luha ni John. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Dati, akala niya, ang tagumpay ay nasusukat sa taas ng building na pag-aari mo o sa dami ng zero sa bank account mo. Akala niya, kapag nasa tuktok ka na, masaya ka na. Pero mali siya. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong natulungan niya. Kay Lola Lourdes na tumatawa, kay Aya na tinatawag siyang tatay. Hinawakan niya ang kamay ni Aya sa kaliwa at ang kamay ni Lola sa kanan. Tara, sabi ni John, kain na tayo. Habang naglalakad sila papasok sa klinik, narinig ni John ang sarili niyang boses sa isip niya, nagbibigay ng huling mensahe.